Blessed Sabbath day, everyone. My name is Pastor Rex Frank, and welcome to Revival Faith Ministries. What a joy and what a blessing that Abba Yahweh brought us together here again to worship Him, to learn from His Word, and to be strengthened in His presence. Friends, today is the first Sabbath of March 2026, and it marks the start of our preparation for the Passover and for the Feast of Unleavened Bread next month. And from this Sabbath on, we begin getting our hearts and our minds and lives ready for this important time. So, let us take this time seriously, my friends. Let us not wait until the last week or the last day to prepare. This is our time to get ready, to set things right, to let go of what does not honor Abba Yahweh, and to walk into Passover and Feast of Unleavened Bread with purpose and obedience. Friends, we are not here by accident. We are here because Abba Yahweh brought us here today. He has a word for each and every one of us, a message meant to prepare our bodies, our emotions, and our spirits as we get ready for the coming holy days. Friends, may this Sabbath and may this message give us hope and direction so we can move forward with confidence, with gratitude, and a deeper commitment to Abba Yahweh. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. All right, to start our message today, let us now turn our Bibles to Deuteronomy chapter 16, and we are going to read verses 1 to 3. And it says, "Remember, in the month of Abib, you must celebrate Passover to honor Yahweh your Elohim. It was that night in Abib when Yahweh your Elohim brought you out of Egypt. You must go to the place Yahweh your Elohim will choose to be the home for His name. There you must offer the Passover sacrifice to honor Yahweh. You must offer the cattle and goats. Don't eat bread that has yeast in it with this sacrifice. You must eat unleavened bread for 7 days. This bread is called bread of trouble. It will help you remember the troubles you had in Egypt. Remember how quickly you had to leave that country. You must remember that day as long as you live." Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, before we continue, let us humble our hearts. Let us pray to Almighty Father Yahweh and prepare ourselves to receive His word. Let us pray. Our Almighty Father Yahweh, we come before you with humble and grateful hearts on this holy Sabbath day that you have set apart. Thank you, Father Yahweh, for the gift of rest and for the breath in our lungs and for the privilege of gathering as your redeemed people. Father Yahweh, we acknowledge that you are the one who brought us out, the one who sustains us, and the one whom we belong to. And as we open your word today, Father Yahweh, we ask that you quiet every distraction. Please calm every anxious thought and remove anything in our hearts that would keep us from hearing you clearly. Father Yahweh, please open our minds to understand. Please soften our hearts to receive and prepare our spirits to respond in obedience. Father Yahweh, help us to remember, not just with our minds, but with our lives, what you have done for us and the price that was paid and the freedom that you have given us. Father Yahweh, please renew our gratitude. Please strengthen our faith and realign us with your truth. Father, may your Spirit teach us, correct us, and lead us deeper into a faithfulness. Let this message not only inform us, but transform us so that we may live as a people who remember, a people who are thankful, and a people who walk in the freedom that you have given. Father Yahweh, once again, we thank you so much for all
the wonderful and amazing blessings that you have given to each and every one of us. And we ask all these things through the name of your Son, our Savior, Yahshua Messiah. Hallelujah. Everyone say hallelujah. Hallelujah. Friends, our message today is entitled, Why Passover Still Matters. Why Passover Still Matters. Friends, this question is very important na dapat po nating sagutin upang mas mapahalagahan pa natin ang banal na araw na ito. Friends, many people today think na yung Passover is just a history lesson. Something that only happened a long time ago and only for ancient Israel, or it is just a symbol with no real meaning para po sa ating lahat. Yan ang iniisip ng ibang mga tao. However, my friends, Passover is not just about the past. It is not a dead story or an old tradition. Passover is a living reminder of who saves, who delivers, and who we belong to. Friends, tandaan po natin mga kapatid na the same Elohim who brought His people out of slavery in Egypt is the same Elohim who still sets people free sa ating pong kapanahunan ngayon. Tama po ba? And that's why Passover still matters. Dahil po ang ating Amang Yahweh ay patuloy na nagliligtas, patuloy na nagpapalaya, at patuloy na tumatawag sa kanyang mga anak na alalahanin ang ating Amang Yahweh, alalahanin siya, alalahanin ang kanyang mga ginawa. Tama po ba? However, my friends, this is the problem sa ating pong kapanahunan ngayon. Namumuhay tayo sa panahon na maraming mga tao ang madali sa kanila ang makalimot. Ang nakakalungkot mga kapatid, maraming mga tao ngayon ang nakakalimot sa mga ginawa ng ating Amang Yahweh sa kanilang mga buhay. Maraming mga tao ang binabaliwala kung ano ang sakripisyo ng ating Amang Yahweh. Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao, madali nilang maalala ang kanilang mga achievements. Maraming mga tao ang madaling maalala ang mga success na dumating sa kanilang buhay, pero yung nagbigay sa kanila ng kalakasan, ng katalinuhan at kaalaman ay madali nilang makalimutan. Friends, many people today celebrate freedom from their sins. Pero nakalimutan nila kung sino ang nagbayad na kanilang mga kasalanan. Kaya tama po ang sabi doon, mga kapatid, sa Psalm 106, verse 21, ang sabi, they forgot all about Yahweh, the one who saved them. Friends, ganito po ang nangyayari kapag ang tao ay nakakalimot. At ang pagkakalimot po, tandaan po natin mga kapatid, ang pagkakalimot po ay hindi naman nangyayari ito biglaan. It happens slowly. Yung pagkakalimot mga kapatid, it happens slowly o dahan-dahan. Unti-unti na ang kanilang mga puso ay lumalayo sa ating pong Amang Yahweh. And people realize they are already far from Almighty Father Yahweh. Kaya ito po ang dahilan mga kapatid. Ito po ang dahilan kung bakit dapat nating pahalagahan, dapat po nating alalahanin ang Passover kahit sa ating pong kapanahunan ngayon. Mga kapatid, mga kaibigan, tandaan po natin na ang Passover ay hindi lamang ito pag-alaala sa ginawang sacrifice ng ating Messiah Yeshua para po sa ating lahat. Ang Passover po mga kapatid, ang Passover ay inaalala at ginaganap po natin upang mas maging matatag pa tayo sa ating pananampalataya, sa ating pong paglilingkod sa ating Amang Yahweh. Friends, Passover is a spiritual reminder, hindi lamang para sa isang araw o isang season. Ang Passover po mga kapatid, ito po para ma-reset ang ating mga puso, ma-reset ang ating mga isip na mamuhay tayo palagi ayon sa mga salita ng ating Amang Yahweh.
Friends, ang Passover, mga kapatid, ay nagpapaalala sa atin na dapat tayo ay manatili sa tamang landas at hindi maligaw sa ating pong buhay. Ipinapaalala ito, mga kapatid, na ang isang mahalagang katotohanan na ang ating Amang Yahweh po, look at this, my friends, remember this, ang ating Amang Yahweh ay mapagmahal po sa atin. Ito po yung katotohanan na labis ang pagmamahal ni Aba Yahweh sa atin, kaya nga niya ibinigay ang kanyang anak para po sa ating kapakanan. Remember that Passover reminds us the love of Almighty Father Yahweh para po sa ating lahat. Ano po ang sabi sa John chapter 3 verse 16? Sabing ganyan, for Yahweh so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Can everyone say hallelujah? Ganyan po tayo kamahal ng ating Amang Yahweh. Friends, ito po yung pinakapuso ng Passover. Hindi lang ito tungkol sa isang banal na araw na dapat nating i-observe, kundi tungkol ito sa sa pag-ibig, sa pagmamahal ng ating Amang Yahweh na handa niyang ibigay o ibinigay niya ang kanyang anak para po sa ating lahat. Para sa ating kaligtasan. Saan? Kaligtasan sa ating mga kasalanan. Friends, ang Passover ay nagpapaalala sa atin na ang ating natanggap na kalayaan ay merong pong kaukulang pananagutan. Dahil kung tayo po, look at this, kung tayo po ay minahal ng ating Amang Yahweh, kung tayo po ay niligtas at pinalaya ng ating Amang Yahweh sa ating mga kasalanan, tandaan po natin, mga kapatid, tinatawag din tayo na mamuhay. Mamuhay tayo na may pasasalamat. Mamuhay tayo na mayroon pong pananampalataya. Mamuhay po tayo na mayroon pong pagtalima sa mga salita ng ating Amang Yahweh. Kaya nga, mga kapatid, Passover still matters today. Passover still matters today, my friends. Dahil ito po ay isang paanyaya ng ating Amang Yahweh na tayo po'y manatili tayong makaalala. Manatili tayong maging matapat sa Kanya. Mamuhay araw-araw na tumutugon sa Kanyang dakilang pag-ibig noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya nga doon, mga kapatid, sa ating opening Bible passage na ating pong binasa doon sa Deuteronomy chapter 16, my friends, Aba Yahweh repeatedly tells His people to what? To remember. Ano bang Tagalog ng remember? Alalahanin. At kung papansin po ninyo mga kapatid, mga kaibigan, mga ilang beses niyang sinabi yung salitang remember. Bakit kaya? Bakit niya sinabi na alalahanin natin? Bakit po? Dahil madaling makalimot ang mga tao. Remember, my friends, sa passage na ito, 4 times, just this passage, my friends, 4 times na sinabi yung salitang remember. Tama po ba? And this shows how important this command, yung command na to remember, yung pagganap po ng Passover. See, my friends, all throughout the Bible, Aba Yahweh keeps saying one word over and over again. Yung salitang remember. Hindi dahil po makakalimutin ang ating Amang Yahweh, kundi po dahil makakalimutin tayo. Hindi po makakalimutin ang ating Amang Yahweh, tayo po, mga kapatid, mga kaibigan, tayo mga tao ang madaling makalimot. Alam niyo po ba, mga kapatid, mga kaibigan, 200 plus, I think it's 200 plus na binanggit sa Bible ang salitang remember. 200 plus. It means, ipinapakita lang nito kung gaano kahalaga na lagi po dapat tayong maging maalalahanin. Doon sa mga salita ng ating Amang Yahweh, dapat nire-remember natin, inilalagay natin sa ating mga puso't isipan ang salita ng ating Amang Yahweh. Dapat inaalala natin ang salita at mga kautusan ng ating Amang Yahweh araw-araw. 200 plus na sinabi yung salitang remember. Friends, look at this.
remembering is intentional. To remember is a choice that we make every day, my friends. And it must be rooted saan? Sa ating mga puso at isipan. Kaya nga ano po ang sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 6, basahin po natin. Sabing ganyan, always, look at this my friends. Always remember these commands I give you today. But take note, ano sabi ngayon? Always remember, saan daw ilalagay? Sa puso. Keep in your heart. Anong ilalagay sa puso? Yung mga salita, yung mga commandments ng ating Amang Yahweh. Friends, remembering is deliberate. It is intentional. Dapat ginagawa ito ng kusa. It does not happen automatically. We choose every day to remember what Abba Yahweh has said and done. Tayo po ang namimili nito mga kapatid. Tayo ang naglalagay nito sa ating mga puso't isipan. And that's why Abba Yahweh tells us in Deuteronomy chapter 6 verse 6 that His commands must be kept in our hearts. Dapat sa puso natin nilalagay. Listen to this. When Abba Yahweh's word is in our hearts, we don't just know it, we live it. Ibig sabihin, kapag nasa puso natin ang salita ng ating Amang Yahweh, isinasabuhay natin ito. Tama pa? Tama po ba? Can everyone say hallelujah? Hallelujah. So the Passover, my friends, Passover helps us remember who saved us. Passover reminds us that we were once in bondage of sin. Subalit sa pamamagitan ng ating Amang Yahweh, through His Son, our Messiah Yeshua, tayo po ay napalaya sa ating po mga kasalanan. And that's why Abba Yahweh commanded His people. Hindi lamang yung mga Israelites, kundi kasama po tayong lahat to remember the Passover sa ating pong buhay. Because when we remember kung anong sacrifice ang ginawa para sa ating lahat, matututo tayong magpasalamat, matututo tayong magiging humble, at maging faithful sa ating Amang Yahweh. Sa tuwing pinipili nating alalahanin ang Passover, sa tuwing pinipili nating alalahanin ang mga salita, ang mga utos at ginawa ng ating Amang Yahweh para po sa ating buhay, alam niyo mga kapatid, si Amang Yahweh ang nagiging sentro ng ating mga isip, mga desisyon, at siya ang nagiging sentro ng ating pamumuhay araw-araw. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. However, sa sandaling tumigil tayo sa pag-remember, sa pagsunod sa mga salita at kautusan ng ating Amang Yahweh, ano nangyayari? Unti-unti tayong napapalayo sa kanyang presensya. Unti-unti nating nakakalimutan ang kahalagahan ng kanyang mga salita. Unti-unti nating nakakalimutan ang kahalagahan ng Sabat. Unti-unti nating nakakalimutan ang kahalagahan ng mga kapistahan ng ating Amang Yahweh, including the Passover. Friends, Passover is not just about the past. Okay? Passover is not just about the past. It affects how we live today, how we think, and how we choose, and how we walk with Abba Yahweh every day. And knowing this, my friends, gives us the confidence and hope sa ating pong mga buhay kapag naaalala natin ang Passover, kung ano ang ginawa ng ating Amang Yahweh para po sa atin. Alam niyo mga kapatid, ano sabi sa 1 Corinthians? Chapter 6 verse 20, sabi nga yan, Yahweh paid a very high price to make you His. So honor Yahweh with your body. Ano po yung price upang tayo'y makasama, maging kabilang ng ating Amang Yahweh?
tinubos tayo mga kapatid. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng buhay at dugo ng kanyang anak na ating Messiah Yeshua. Tama po ba? Alam niyo mga kapatid, kung aalalahanin lamang natin yung price na to, kung aalalahanin lamang natin yung sacrifice na ginawa ng ating Amang Yahweh para po sa ating lahat, giving us His Son para sa ating kasalanan, kung ire-remember lamang natin ang mga ginawa ng ating Amang Yahweh sa atin, dapat may mabuting pagbabago na nangyayari sa ating buhay. Tama po ba? Dapat may pagsisisi sa ating buhay. Dapat makikita yung pagsunod na ginagawa natin sa ating pong buhay. Friends, if we intentionally remember the significance of Passover and the sacrifice of our Messiah Yeshua, we begin to make better choices every day. Magiging intentional tayo sa ating pong paglilingkod. Magiging grateful po tayo sa ating pong buhay araw-araw. Magiging masunurin tayo sa mga kautusan ng ating Amang Yahweh. Papakinggan natin yung salita ng ating Amang Yahweh araw-araw kung aalalahanin natin yung kanyang ginawa at sakripisyo ng kanyang anak. Mas mamahalin pa natin ang ating Amang Yahweh kapag aalalahanin natin ang sacrifice ng kanyang anak, ang meaning ng Passover sa ating pong buhay. Ano po ang sabi sa John 14, verse 15? Sabing ganyan, if you love me, you will do what I command. If you love me, you will do what I command. Friends, Passover teaches us we obey because we are thankful. We obey because we are thankful. We don't obey out of fear. We obey because we remember how much Abba Yahweh has forgiven us. Can everyone say hallelujah? Abba Yahweh's love is what moves us to obey. Abba Yahweh's love is what moves us to obey, hindi yung takot. So as we prepare for Passover, my friends, let us choose to remember. Remember who brought us out. Remember who we belong to. And remember that a life of remembering leads to obedience and faithfulness. Remember this, my friends. Please remember this. Obedience begins with remembrance. Obedience begins with remembrance. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Kapag naaalala natin ang ginawa ni Amang Yahweh para po sa atin, sa ating buhay, mas nagiging handa, mas nagiging bukas ang ating puso sa pagsunod sa Kanya. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Kapag inaalala natin o maaalala natin ang Kanyang mga ginawa para po sa ating lahat, magiging bukas ang ating puso sa pagsunod sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga commandments. Alam niyo mga kapatid, ang pagsunod hindi po nagsisimula yan sa takot, okay? Ang pagsunod, my friends, hindi po yan nagsisimula sa pamimilit. Ang pagsunod, mga kapatid, nagsisimula ito sa pag-alaala sa pag-ibig ng ating Amang Yahweh. Pag-alaala natin sa ginawa niyang mercy and grace na ibinigay para po sa ating lahat. At kapag palagi nating inaalala ang mga ito sa ating pong buhay, mga kapatid, magiging magaan. Magiging magaan po ang pagsunod natin sa Kanya. Pero kung hindi natin ito inaalala sa ating pong buhay, pero kapag hindi natin inaalala o hindi natin nire-remember yung sacrifice na ginawa niya at ng Kanyang anak,
madali nating i-disobey ang salita niya. I-disobey yung kanyang mga utos. Tama po ba? Kapag hindi tayo marunong umalala sa mga ginawa ng ating Amang Yahweh sa ating buhay, alam niyo mga kapatid, unti-unting humihina ang ating pananampalataya at ang ating relasyon sa Kanya. Remember this, my friends. Remembering is more than a mental recall. It is a spiritual discipline. Friends, remembering His goodness, remembering Abba Yahweh's goodness trains our hearts to stay aligned with Abba Yahweh's word. Just look at this, my friends. Hindi tayo matututong magbigay ng pasasalamat sa ating Amang Yahweh kung hindi natin aalalahanin ang lahat ng kanya mga pagpapala sa buhay natin. Tama po ba? Hindi tayo matututong humingi ng kapatawaran kung hindi natin aalalahanin yung mga dapat nating gawin, dapat nating sundin na ibinigay ng ating Amang Yahweh. Tama po ba? It starts saan? Sa pag-alaala. And that's why we said earlier, obedience begins with what? Remembrance. When people forget Abba Yahweh's word, they slowly move away from obedience. Tandaan po natin yan. Kapag ang isang tao, mga kapatid, nakakalimutan niya ang mga salita at kautusan ng ating Amang Yahweh sa kanilang buhay, ano nangyayari? Nahihiwalay siya. Nakakalimutan niya ang pagsunod sa kanyang buhay. Nawawala ang kanyang pagsunod sa ating Amang Yahweh. At dito, unti-unti siyang nahihiwalay sa presensya ng ating Ama. Listen to this, my friends. When we forget Abba Yahweh, we start to what? To compromise. Tama? Tama po ba? Kapag nakakalimutan natin ang salita ng ating Amang Yahweh, nakakalimutan natin mismo ang ating Amang Yahweh, that's the time, my friends, nag-uumpisa ang kompromiso. Compromise, look at this, my friends, compromise slowly leads us back to what? To sin. Ano po ang sabi? Sa Psalm 78, verse 10 to 11, they did not keep their agreement with Yahweh. They refused to obey His teachings. Ano sabi? They refused to obey His teachings. They forgot the great things He had done and the amazing things He had shown them. Nakita niyo yung epekto? Mga kapatid? Nakalimutan nila yung dapat nilang sundin, yung agreement na dapat nilang sundin sa ating Amang Yahweh. They refused to obey Abba Yahweh's teachings. They forgot the great things Abba Yahweh had done and the amazing things He had shown them. Malinaw po, mga kapatid. Malinaw po ang babala sa salita ng ating Amang Yahweh na kapag nakakalimot ang mga tao, nagsisimula ang pagkompromiso at kapag may kompromiso, madaling bumalik sa mga kasalanan ang mga tao. Friends, tandaan po natin ito. Tandaan po natin. Ang kasalanan ay madalas nagsisimula sa pagkalimot. Okay? Madalas nagsisimula ang kasalanan kapag tayo ay nakakalimot. Kapag hindi natin inaalala ang ginawa ng ating Amang Yahweh, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kautusan, unti-unti rin nawawala ang paggalang at pagsunod sa kanya. Kaya marami ngayon ang binabaliwala nila yung Passover, my friends. Marami mga tao ngayon, binabaliwala nila ang mga kautusan ng ating Amang Yahweh sa Passover, sa Sabat, sa mga iba pang mga kapistahan. Hindi na nila nakikita yung kahalagahan ng pag-anyaya ng ating Amang Yahweh, lalong-lalo na sa mga mahalagang
araw na ito. Nakakalimutan nila yung reason, yung purpose. Kaya tayo nagse-celebrate ng Sabat, kaya tayo nagse-celebrate ng mga kapistahan ng ating Amang Yahweh. Abba Yahweh gave us all this para po sa kabutihan natin. Ang nakakalungkot, nakakalimutan ito ng mga tao. Kahit nga yung ibang mga mananampalataya, this is sad. This is unfortunate that kahit na iba yung mga mananampalataya, hindi na nagbibigay ng panahon sa mga banal na araw na ito, sa mga banal na kapistahan na ito. Nako-compromise po nila yung pag-o-observe ng Passover, ng Feast of Unleavened Bread, at yung iba pang mga kapistahan ng ating Amang Yahweh. Sa Sabat nga pa lang, mga kapatid, nako-compromise na papaano pa yung Passover at yung iba pang mga kapistahan. Tama po ba? And that's why it's so important to remember Abba Yahweh's commands. Friends, remember this. Remembering the Passover is not optional. Ulitin ko ha. Remembering the Passover is not optional. It is what? Commanded. Hindi lang yung Passover, yung Sabat din, yung mga kapistahan, they are all commanded. Ibig sabihin nito, ipinag-uutos ito ng ating Amang Yahweh na alalahanin natin at gunitain natin ang mga ito. Tama po ba? Ito, palapit na naman tayo sa Passover. Next month, mga kapatid. Next month. Kaya nga po natin pinag-uusapan ito. Dahil alam po natin ang kahalagahan, dahil alam po natin may mga tao na nakakalimutan na i-prepare ang kanilang sarili sa pagganap ng Passover at pag-attend ng Feast of Unleavened Bread. This is a reminder para po sa ating lahat na tayo po ay inutusan na alalahanin at gunitain ang mahalagang araw na ito. Alam niyo mga kapatid, meron po, ito hindi po pananakot, meron pong negative effect sa ating buhay bilang anak ng ating Amang Yahweh kapag hindi natin aalalahanin at gugunitain ang Passover. We need to understand na meron pong negatibong epekto kapag hindi po natin ino-observe o inaalala ang Passover sa ating pong buhay. Remember this, my friends, ang Passover po hindi lamang reminder ito, ha? Ang Passover hindi lang reminder ito, kundi isa itong warning kung ano ang mangyayari sa mga taong hindi gumaganap nito. And to help us understand this warning, my friends, Abba Yahweh gives us an Old Testament example. Ipinakita niya kung paano, dito sa babasahin natin o pag-aaralan natin kwento, mga kapatid, sa Old Testament, ipinakita ng ating Amang Yahweh kung paano ang mga taong pinalaya na ay nagsimulang gustuhin pa muli ang lugar na dati silang inalipin. Friends, being set free does not always change the heart right away. You can be free on the outside, physically you can be free, but still think and feel like before. Kaya nga sinabi sa atin na ating Amang Yahweh na patuloy tayong umalala. Continue to remember. Dahil kapag tumigil tayo sa pag-alaala kung saan niya tayo pinalaya na, unti-unti nating nanaisin muli ang dati po nating pamumuhay. So, let's turn to Numbers 11. Let me give you guys a short background of this story. Okay? Numbers 11. Dito po sa Numbers 11, mga kapatid, let me just give the background. After the Israelites were freed from Egypt and they experienced yung first Passover, something surprising happened. Even though they were already free, kahit na po sila ay malaya na, hindi na po sila slave nito, ha? They began to miss their old life
doon po sa Ehipto. Their bodies were free. Physically, sila po'y malaya na, mga kapatid, okay? But their hearts and mind, they were still looking back. Saan? Doon po sa kanilang pinanggalingan sa Ehipto. Ganito po ang sabi sa Numbers 11. Basahin po natin. Numbers 11, verses 4 to 6. Sabi ganyan, the foreigners who had joined the Israelites began wanting other things to eat. Soon, all the Israelites began complaining again. The people said, we want to eat meat. We remember the fish we ate in Egypt. The fish cost us nothing. We also had good vegetables like cucumbers, melons, chives, onions, and garlic. But now, we have lost our strength. We never eat anything, only this manna. Nakita niyo mga kapatid, ang complaint ng mga tao. Remember this, my friends, they were not slave anymore. This time, my friends, itong mga Israelites, itong mga taong ito, mga kapatid, ay malaya na sa Ehipto. Pero yung kanilang puso't isipan na kanino pa rin? Nandoon pa rin sa Egypt. Nangyari ito, my friends, ha? This thing happened after they experienced the first Passover. Sila po ay napalaya na mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, pero ano ang nangyari? They began to miss Egypt again. Ano po ang pinapakita natin? O pinapakita nito ngayon sa atin, mga kapatid? Kahit na napalaya ka na mula sa kasalanan, kung makakalimutan mo kung sino ang nagbigay sa iyo ng kalayaang iyon, madali kang babalik sa dati mong pinanggalingan, dati mong gawain. Alam niyo mga kapatid, nangyayari ito kahit sa ating kapanahunan ngayon. Maraming mga tao, kahit na sila ay nabautismuhan na sa pangalan ng ating Amang Yahweh, sa ating Messiah Yeshua, yung kanilang puso't isipan ay nandoon pa rin sa dati nilang mga gawain. That's why Abba Yahweh keeps reminding us to remember yung kanyang ginawa. Yung sakripisyo na kanyang ginawa at ng kanyang anak na ating Messiah Yeshua. Friends, when people stop remembering what Abba Yahweh has done, people will slowly return to old habits and old ways of thinking. Katulad po ng mga Israelites, hindi po nila inalala yung ginawa sa kanila ng ating Amang Yahweh, yung pagliligtas sa kanila ng ating Amang Yahweh. Alam niyo po ba ang mas inalala pa nila? Mas naalala pa nila yung kanilang dating buhay doon sa Ehipto. Kaysa doon sa pagpapalaya ng ating Amang Yahweh sa kanila, mas inalala pa nila yung kanilang buhay sa Ehipto. Hindi nila naalala yung sakit. Hindi nila naalala yung hirap na dinanas nila sa lugar na iyon. Tama po ba? Naalala nila yung komportable sila doon, yung mga pagkain. Alam niyo po, ang sabi sa Proverbs 26, verse 11, sabi nga niya Proverbs 26, verse 11, like a dog that returns to its vomit, a fool does the same foolish things again and again. Friends, this verse teaches us that when people forget the pain of the past, they are tempted to go back to it. Just like a dog goes back to what once made it sick. People return to old sins when they forget how much those sins hurt them. Friends, this story is not only about Israel. This story, my friends, it's a mirror. This is a mirror for all believers today. And Apostle Paul tells us clearly that the experiences of Israel were written as warning for us. Not just a history lesson. Basahin po natin yan. 1 Corinthians chapter 10, verse 6. Ganito po pagkakasabi. And these things that happened are examples for us. Example daw para po sa atin.
These examples should stop us from what? From wanting evil things like those people did. Sa madaling salita, mga kapatid, ang sinabi ni Apostol Pablo dito ay learn from their what? Learn from their mistakes. Huwag mong gawin yung mga mistakes na ginawa nila dati. Don't repeat them. Yan ang paalala po ni Apostol Pablo para sa mga believers ngayon. Mga kapatid, katulad ng mga Israelites, tayo po ay pinalaya na sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating Messiah Yeshua. Tandaan po natin yan. Pero, sometimes ang iniisip pa rin natin yung old desires ng ating pong buhay, ng ating mga buhay. Maaaring malaya na tayo sa ating mga kasalanan, pero ang mga dating gawe at bisyo, palagi pa rin nasa iyong isipan. And that's why kailangan maingat po tayo, mga kapatid. Dapat maingat tayo sa ating mga iniisip, maingat tayo sa ating mga ginagawa. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10? Basahin po natin yan. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. If you think that you are standing strongly, be careful, do not fall down. Here's a truth, my friends. This is the truth. When we stop remembering, okay? When we stop remembering what Abba Yahweh saved us from, we become careless. We become careless kapag hindi natin inaalala kung anong ginawa ng ating Amang Yahweh at ng ating Messiah Yeshua sa atin. And when we become careless, we start going back to the same things that once trapped and hurt us. Babalik at babalik tayo sa mga dati nating gawain, maling gawain. And that's why Passover still matters today. Passover still matters today because it reminds us of our freedom. It keeps us from forgetting and helps us stay humble before our Elohim. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, Passover does not only calls us to remember. Passover does not only call us to remember, it calls us to respond. Ang pag-alaala, mga kapatid, ang pag-alaala, hindi po ito nagiging ganap kung wala pong pagbabago sa ating pong buhay. Yes, it's good na maalala natin. Yes, it's good maalala natin ang salita at mga kautusan ng ating Amang Yahweh, pero kung hindi naman natin ito sinusunod sa ating buong buhay, useless din ito. Naaalala mo nga ang Passover. Naaalala mo nga ang mga kapistahan. Naaalala mo ang Sabat. Naaalala mo ang mga dietary law. Tama? Naaalala mo yung kanyang mga commandments. Pero kung hindi naman natin ito isinasabuhay, baliwala ang mga ito sa atin. This is exactly why Passover matters. Because Passover helps us remember not just where we came from, but why we should never go back. Remembering, look at this, my friends. Remembering keeps us wise. Remembering keeps us grateful and faithful sa ating pong Amang Yahweh. Friends, remembering keeps us steady instead of complaining. We continue to trust our Almighty Father Yahweh kaysa tayo ang mag-complain sa ating pong buhay. Instead of looking back, kapag nag-remember tayo, we keep moving forward. Listen to this, my friends. Abba Yahweh calls us to remember because remembering protects our hearts and keeps us faithful sa Kanya. It helps us stay close
sa Kanya. Kaya po ano sabi sa Hebrews chapter 2, verse 1? Sabi nga yan, so, we must be very careful. We must continue to remember the message that we have heard about Yahweh's Son. Then we will not go in the wrong direction and turn away from Yahweh. Napakaganda. Napakaganda po. Tama po ba? Kaya napakahalaga na we remember the message, the commandments, the word of Almighty Father Yahweh para hindi po tayo mamali sa ating direksyon sa buhay. We must continue to remember the message of Almighty Father Yahweh through His Son, our Messiah Yeshua. Alam niyo mga kapatid, kapag nakalimutan nating alalahanin ng mga mababuting salitang ito, yung salita ng ating Amang Yahweh, hindi natin mapapahalagahan ang kanyang mga katuruan. Kasama dito yung paggunita natin sa Passover. Kasama dito yung mga paggunita natin o pag-observe natin o pag-celebrate natin ng mga kapistahan ng ating Amang Yahweh. Ang paglimot ay hindi lang pagkakamali. Tandaan po natin. Ang paglimot, my friends, hindi lang ito pagkakamali, ito ay mapanganib. Kapag nakalimutan natin ang mga katotohanan ito, unti-unti tayong mawawalan ng gana sa pagsunod sa ating Amang Yahweh. Pag nakalimutan natin ang salita ng ating Amang Yahweh, humihina ang ating pananampalataya, napapabayaan natin ang ating buhay spiritual. Alam niyo mga kapatid, yung pag-alaala, yung pag-remember, hindi lang ito isang araw ha. Yung pag-remember natin sa mga ginawa ng ating Amang Yahweh, hindi lamang ito sa Sabat, hindi lamang ito sa kapistahan, hindi lang ito sa Passover, hindi lamang ito sa mga kapistahan. Dapat maging lifestyle ito. Maging araw-araw na pinipili nating alalahanin ang ginawa ng ating Amang Yahweh para po sa ating buong buhay. Tama po ba? Ang Passover ay isa sa mga paalala na ibinigay ng ating Amang Yahweh upang hindi po tayo makalimot sa Kanya pong mga ginawa. At nawa po mga kapatid, sa pag-alaala natin ito, yung pagre-remember natin sa Passover, sa mga kapistahan, sa Sabat, nawa po ang lahat ng ito ay maging daan upang magkaroon po tayo ng kasiglahan, maging masigasig pa tayo na sumunod sa ating Amang Yahweh. Magkaroon po tayo ng pagnanais na lumapit pa at magkaroon ng matibay na pananampalataya sa ating Amang Yahweh. So today, I encourage everyone, my friends, I encourage all of us to choose to remember. Remember where Abba Yahweh brought us from. Remember who saved us. And choose never to go our old lives again. Ano po ang sabi sa Revelation 2 verse 5? Sabing ganyan, think carefully about this. You do not now live in the way you did at the beginning. So you must change the way you live. Friends, napakaganda ng simula ng verse na to. Sabing ganyan, think carefully about this. Ibig sabihin, huminto muna tayo. Huminto tayo at mag-self-check. Tanungin natin ang ating sarili, nasa tamang direksyon ba ang buhay ko? Sinusunod ko ba ang salita ng ating Amang Yahweh? Ginagawa ko ba ang mga salita o mga commands, mga instructions ng ating Amang Yahweh? Malapit ba ang puso ko sa ating Amang Yahweh? Napakagandang i-check natin yan. Di ba? Ano pang sabi dun sa verse? You do not now live in the way you did at the beginning. Hindi ka na namumuhay ngayon tulad ng dati nung una. Napakaganda. Friends, alam naman natin, kung minsan, dahil tayo po ay busy,
maraming mga ginagawa sa ating pong buhay. Kung minsan hindi natin napapansin, nagbabago na pala tayo. Di ba? Dati mas prayerful. Dati-rate, mas masigasig na magsabat, excited na umatin ng Passover, ng Feast of Unleavened Bread, ng mga kapistahan ng ating Amang Yahweh. Subalit sa mga pagdaan ng panahon, nagiging cold ang ating pananampalataya. Nadidistract tayo dahil sa busy ng buhay. Ano nangyayari? Naapektuhan ang buhay spiritual natin. Tama po ba? But Abba Yahweh is so good to us. Abba Yahweh is so loving. We are being asked to change our lives and come back to Him. Ganyang kabuti ang ating Amang Yahweh. Kaya nga ang Passover, mga kapatid, this coming Passover, this is a reset. This is a reset na ibinigay ni Abba Yahweh. Ibinabalik tayo sa tamang direksyon. Ipinapaalala sa atin ng ating Amang Yahweh na He still loves us. Pwede pa tayong bumalik sa Kanya. At kapag naalala natin ang Passover at nagunita natin ang Passover sa ating buhay, maalala natin mga kapatid, ang sakripisyong Kanyang ginawa para matanggal ang ating mga kasalanan. At nawa, my friends, sa pag-celebrate o pag-observe natin ng Passover next month at saka yung pag-celebrate natin ng Feast of Unleavened Bread, I pray, my friends, na bumalik sa atin, bumalik sa inyo ang kasiglahan, ang sigasig na sumunod, ang pagnanais na lumapit sa ating Amang Yahweh at magkaroon ng matibay na desisyong manatili sa tamang landas na Kanya pong itinuturo. Kaya sa ating pong pag-uwi ngayon, mga kapatid, at sa ating pong araw-araw na pamumuhay, dalhin natin ang pag-alaalang ito sa ating mga puso. Piliin natin, my friends, yung sumunod. Piliin natin na maging matapat sa ating Amang Yahweh. Piliin nating hindi na bumalik sa dati po nating buhay at mga kasalanan. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. As we come to our closing today, my friends, let's go ahead and turn our Bible to Deuteronomy chapter 8. At babasahin po natin verse 2. This is our closing passage. Ganito po ang pagkakasabi. Remember how Yahweh your Elohim led you all the way across the desert. He took care of you for 40 years. He caused many troubles to come and to test you. He did that to see if you would trust Him. He wanted to know whether you would continue to obey His commands. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, this passage is a very powerful message of remembering faithfulness and the importance of obedience. Friends, Passover still matters because remembering keeps our hearts alive. It reminds us where we came from, who saved us, and why we should never go back. Passover reminds us that we are redeemed. We belong to our Almighty Father Yahweh because His Son, our Savior Messiah Yeshua, gave His life for us. So as we prepare for Passover, my friends, let us remember with our hearts, not just our minds. Let remembering lead us to obey Abba Yahweh. Let gratitude lead us to worship, and let our freedom guide how we live each day. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, sumayin nyo nawa ang kapayapaan ng pag-ibig at pananampalataya na nagmumula sa ating Amang Yahweh at sa ating Messiah Yeshua. Pagpalain nawa ng ating Messiah Yeshua ang lahat na nagmamahal sa Kanya ng tapat. Tumayo po tayo at tayo po'y manalangin. Abba Yahweh, Father, we thank you for your living word that brings us back to truth and
keeps our hearts in the right direction. Thank you, Father Yahweh, for your great love. And we ask, Father Yahweh, that you will give us the true freedom through Yeshua, our Passover Lamb. Father Yahweh, please teach us to remember every day, not only with our minds, but with all our choices and with all our actions. Father Yahweh, please protect our hearts from slowly drifting away from you. Help us stay watchful. Help us stay grateful and faithful to you every day. Father Yahweh, please give us the strength to walk forward in obedience, in joy, and trust. And may our lives honor you in all that we do. Father, let our obedience flow from love, our worship rise from gratitude, and our hope remain firm in your promise of eternal life. Father Yahweh, we place our lives in your hands and we choose to follow you each day. Father, we thank you once again for your wonderful and amazing love to each and every one of us. And we ask all these things through the name of your Son, our Savior, Yahshua Messiah. Hallelujah. Everyone say hallelujah. Hallelujah. Let's go ahead and raise our hands and receive the blessings from Almighty Father Yahweh. Yevareka ka Yahweh v'yishmereka, Yair Yahweh panevileka v'ikunika, Yesa Yahweh panevileka v'yesem leka shalom. May Yahweh bless you and keep you. May Yahweh make shine His face on you and be gracious to you. May Yahweh lift up His face unto you and give you peace. Happy Sabbath, everyone. Hallelujah.